So, ako po yung maghahayag ng tithes and offering. Amen. Kagaya po kanina sa sinabi ng ating pastor, no? Amen, no? Pagpaalala, no? Pagpapaalala sa atin, no? In the Last Supper nating Panginoon Jesucristo. Amen. Kaya ginugunita natin yung communion. Amen. So, gaya po rin, no? Sa ating service ngayon, pinapaalala din tayo, no? Sa ating pagbibigay in our tithes and offering. Amen. So, kinakumusta tayo nating Diyos sa ating bawat puso. No? Kamusta yung pagiging giver natin? Kamusta yung ating mga ikapo na ating binigay? Tayo po ba'y patuloy na nagbibigay or meron po mga hindrances, no? Sa buhay natin? So, pinamagatan ko po, is a cheerful giver. Kaya tayo nagbibigay kasi, no? Maligalig, no? Masaya tayo. Amen. Nagagalak tayo. Amen. Lalo na pag sa Diyos, no? Yung pagbibigay natin. Amen, sa ating mga ikapo. In the New Testament, no, addressing giving, including concept related to tithes. Amen. Kasalan po yung offering natin. Amen. So, nag-a-address ito, no, na we need to give. We need to give. Kasi bakit? Para to sa Diyos at ito ay nanggaling sa Diyos. Ibabalik natin yung para sa Diyos and with a focus on the attitude of giver. Amen. So, nagbi-build up tayo ng attitude ngayon to how to give. Ano yung sabihin natin wasto? Amen, na pagbibigay. Kung nakasimangot ba tayo nagbigay, kung nakangiti ba tayo nagbibigay, o nagagalak ating puso na magbigay. So, ito yung unang-una, no? Is emphasis on generosity and cheerful heart. Amen. So, nagbabasa ito kung paano ka magbibigay. Amen? Cheerful ba? O meron bang kagalakan na magbibigay ka? Because it said in the 2 Corinthians chapter 9 verse 7, no? Lagi po itong naririnig natin. Amen? So, sinabi ni Paul, each of you should give what you have decided in your heart to give. So, binibase dito, no, ang puso natin. At hindi yung laman ng bulsa o yung kaban. Amen? Hindi yung sinasabi dito na ano yung extra, kundi ano yung nasa puso mo. Not reluctantly and or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. So, pinapahiwating na lang dito, no, na in the New Testament, kasi New Testament po to, in the New Testament shift the focus from strict addresses to specific amounts like 10%. Kasi in the Old Testament, meron pong law na 10%. So yun po yung binabase ng mga Israelita dati. Amen? Na 10% sa kanilang kapo. But in the New Testament shift, nilipat niya, no, into focus kasi naging stricto. Now, binibase na ngayon ng ating Panginoon in the New Testament to your heart. Amen. So, hindi naging stricto, but ito yung masaklap, kapatid. Mas malaki pa pala sa 10% kasi sa puso mo eh. Kung sinasahod mo, ipagpalagay natin, nasa 1,000. So, 10% nun, magkano? 100. Eh kung yung puso mo, di ba? Yung puso, yung sinasabi ng puso mo, nagagalak ka eh. Di ba? Yung taos puso talaga na pagbigay mo, Lord, ibigay ko itong, no, kalahati kasi ito yung nasa puso ko. It's more than that. Alam mo, kapatid, no? Oh, nandun tayo, namumuhay tayo sa, meron tayong binabase. But, God, no, Jesus Christ, hindi siya talagang nag-pursue kung ano yung nasa sayo. But, He pursue your heart. Amen? Kaya, nawala ngayon, no? Sabihin natin, walain natin sa ating puso yung 10% kasi parang sinasabi na, ay, 10% kasi yung 10% na lang din ibibigay. Walain po natin yon because isipin natin kung ano yung inalay para sa atin. Kasi sabi nga sa John 3:16, di ba? Dahil mahal ang Diyos, Ama, tayo, amen, pinagkanulo niya ang kanyang bugtong na anak. Amen?
It's a tithe. It's offering His only begotten Son para sa atin. Kaya, kapatid, siya sa atin po natin ating puso na na lalo na sa pagbibigay. Dapat cheerful. Amen? Dapat magbigay tayo na yung kapasyahan sa sarili natin, sa bawat puso natin. Amen? Na walang pag-atubili, hindi ka na sa pilitan. Amen? Kasi mahal ng Diyos yung nagbibigay ng kagalakan. Amen? So sa conclusion natin, ini-encourage sa atin that we need a spirit of generosity. Kasi doon po yung nagbabase ating Diyos sa puso. Amen? So emphasizing that the heart behind the gift is more important than the amount of given. Importante yung nasa kalooban ng puso mo at hindi yung binibigay mo. Baka sabihin nila, pakitang tao yung pagbibigay. Yun na nasa puso mo, kaya ibigay natin. Ito yung binibigyan ng diin sa bawat isa. Kaya, ini-encourage ko po maging sa online na ating pong tulungan natin mga church na naayon sa ating puso. Tulungan po natin na maihayo pa, maabot yung mga ibang kapatiran. Amen? Kasi mahirap naman. Hindi naman si Holy Spirit ang magbabayad na ating mga pang-travel gas, ginagamit sa electricity, patubig. Amen? So, minsan nga, may pagkain pa yung church. Amen? Kaya, isipin na lang po natin, kapatid, kung wala tayong may bigay, kasi talagang matumal yung pagbibigay mo, mas maganda siguro turuan na lang natin ating sarili, ating puso, na paano natin ibalik yung pagpapala na ating na-receive na nanggaling sa Diyos. Amen? So, we need na yung attitude na being a cheerful giver. Amen? So, glory to God at nawa, meron po akong na-encourage sa inyo sa pagbibigay at encourage ko din yung iba na tayo po'y magbigay sa ating church.